Isang masigla at makabuluhang araw ng pagkatuto sa ating mga masigasig na mga mag-aaral, minamahal naming mga magulang at ilang taga-subaybay na nakaantabay sa kanilang mga telebisyon. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiragpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Ako, si Binibining Mabel, ang inyong magiging guro sa unang aralin sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino para sa ating ikalawang markahan. Handa na ba kayong matuto? Mahusay! Kung gayon ay simulan na natin ang isang masaya at makabuluhang araw ng pagkatuto. Natutukoy ang iba't ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. At pangalawa, natutukoy ang iba't ibang paggamit ng wika sa nabasang pahayag mula sa mga blog, social media posts at iba pa. At pagkatapos naman ng inyong panonood, kayo ay inaasahang una, natutukoy ang mga pinakaginagamit na wika sa telebisyon, radyo, blog at social media sites. At pangalawa, nakikilala ang mga isinagawang pag-aaral tungkol sa epekto ng panonood ng telebisyon at paggamit ng internet sa pagkatuto ng wika. Bago tayo magpatuloy, pagnilayan muna natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano nga ba ang sitwasyon ng wikang Filipino sa ating bansa? At pangalawa, paano nakakatulong sa pagpapalaganap ng wikang Filipino ang paggamit ng radyo, telebisyon, blog at social media sites? Alam kong sabik na kayong malaman ang mga kasagutan sa tanong na iyan. Huwag mangamba sapagkat iyan ang ating tutuklasin sa araw na ito. Tara na't samahan ninyo akong alamin ang mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Malayo na ang nalakbay ng wikang Filipino. Sa mahabang kasaysayan ay nakita natin ang paglago, pag-unlad at pagbabago ng ating wika. At malaki ang epekto ng makabagong teknolohiya sa ating wika. Ang pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon ay may malaking papel at bahagi sa buhay ng mga tao. Ano nga ba ang iba't ibang dahilan ng mga tao kung bakit sila nakikinig ng radyo at nanonood ng telebisyon? Una, para mapagaan ang kanilang nararamdaman mula sa mabibigat na pagtatrabaho. Pangalawa, ay para maaliw. Pangatlo, para malaman ang nangyayari sa lipunan. Panghuli, ay para hindi sila antukin at marami pang iba. Ating suriin ang sitwasyong pangwika ng Pilipinas sa larangan ng radyo. Hanggang sa kasalukuyan ay napanatili ng radyo ang pagkawili ng kanyang mga tagapakinig sa kanyang mga programa. Marami sa mga tagapagsalita sa radyo ang gumagamit ng pagpapalit koda o code switching o paghahalong koda o code mixing, kung saan ay nagsasangkot ng dalawa o higit pang wika. Ang koda ay tumutukoy sa wikang ginagamit. Ito ay maaaring pinaghahalo o pinagpapalit-palit tulad ng Ingles, Filipino, mga katutubong wika ng mga tagapakinig at mga ibang banyagang wikang nalalaman ng tagapagsalita.
Wikang Filipino ang nangungunang wika sa radyo sa AM man o sa FM. Ang AM station o amplitude modulation ay mga istasyon na naghahatid ng balita at tumatalakay sa mga seryosong paksa sa lipunan at ang pinakamaagang anyo ng radyo. Ang halimbawa nito ay ang DZBB at DZMM. Samantalang ang FM station o frequency modulated ay tumutukoy naman sa istasyon na mas kinakaaliwan ng mga kabataan dahil may mga musikang pinatutugtog rito at naimbento ni Edwin Howard Armstrong noong 1933. Ang halimbawa naman nito ay ang MOR. Ang mga estasyon sa probinsya ay gumagamit ng regional na wika o ang mother tongue ng nasabing lugar. Ngunit kung may kakapanayamin sila, ay karaniwan sa wikang Filipino sila nakikipag-usap. Sa radyo, wika ang pinaka-instrumento para magawa nito ang tungkuling makapaghatid ng balita, aliw at impormasyon sa mga tao. Alalahanin sa pamamagitan lamang ng pakikinig, natatanggap ng mga tagatanggap ang mensahe ng mga tagahatid mula sa radyo. Sa katunayan, may mga programang naglalayong magbigay ng impormasyon, magbigay ng payo, at may mga programa ding nagbibigay ng utos. Hinggil naman sa mga uri ng wikang kanilang ginagamit, may mga programang gumagamit ng formal at may mga programang pwedeng gumamit ng salitang balbal at kolokyal. Ang pagiging maingat sa mga sasabihin sa radyo at ang pagiging tapat sa serbisyo ay mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit may mga polisiya o patakaran sa paggamit ng wika ang mga tagapagbalita, dramatista, panauhin, at iba pang sangkot sa pagpapalabas ng anumang programa sa radyo. Mayroon silang tinatawag na mga patakarang pang-etika na gumagabay sa kanila hinggil sa mga salitang kanilang binibitawan at sa wikang kanilang gagamitin. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang sitwasyon. Ito ang sitwasyon ng wika sa Pilipinas pagdating sa telebisyon. Ang telebisyon ang itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mga mamamayang naaabot nito. Ang mabuting epekto ng paglaganap ng cable o satellite connection ay para marating ang malalayong pulo at ilang mga bansa. Wikang Filipino ang nangungunang medium sa telebisyon sa bansa na ginagamit ng mga lokal na channel. Ang mga halimbawa ng programang pantelebisyon na gumagamit ng wikang Filipino ay mga teleserye, pantanghaling palabas, mga magazine show, news and public affairs, reality show, at marami pang iba. Ang pagdami ng mga palabas sa telebisyon, partikular ang mga teleserye o pantanghaling programa na sinusubaybayan ng halos lahat ng milyon-milyong manonood ang dahilan kung bakit halos lahat ng mamamayan sa bansa ay nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang Filipino. Ang paggamit ng wika sa telebisyon at sa iba pang media katulad ng radyo at pahayagan ay naaayon sa ilang mga patakaran. May mga giya na sinusunod ang mga kasangkot sa mga programa para mapanatili ang mga inaasahang standard sa komunikasyon sa media.
Ang mga patakarang ito ay nakasaad sa Code of Ethics of Media na sumusuporta sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ayon sa Article 3, Section 4 ng Konstitusyon, hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag o pamamahayag o sa karapatan ng mga taong bayan na mapayabong, magtipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang karaingan. Ito ay pagpapaalala na ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi ganap at ang karapatan ay maaaring sumailalim sa ilang mga regulasyon ng bansa para hindi ito makasama sa pantay-pantay na karapatang pantao. Ilan sa mga binigyang pansin sa Code of Ethics na kailangang pag-ukulan ng pagkakataon ay ang sumusunod. Una, kinakailangang tumpak ang impormasyon na ibinigay o ipinamamalita. Ang mga sanggunian o mga pinanggalingan ng mga impormasyon ay may otoridad. Kung imposible ang direktang pagmamasid, maaring makuha ito ng reporter sa isang pangalawang tagapagsalaysay pero kailangang ito ay suportado ng mga dokumento. At iba pang maaaring magkumpirma sa nasabing impormasyon. Pangalawa, kailangang tiyak at tama ang mga gagamiting mga salita. Maaring magkamali ang isang reporter dahil sa maling gamit ng mga salita sa isang kwento. At pangatlo, iwasan ang mga salitang nang i-stereotype sa mga kababaihan, katutubo at ibang pangkat ng mga tao. Alinsunod sa konstitusyon, nabuo ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa bisa ng Presidential Decree No. 19867 sa ilalim ng pamamahala ng Pangulo ng Pilipinas na naglalayong mapangalagaan ang kalidad ng mga lumalabas sa mga telebisyon at pelikula. Ang MTRCB ay may kapangyarihan na aprubahan at hindi aprubahan ang mga programa sa telebisyon at pelikula kung ang mga wikang ginagamit ay hindi kanais-nais, moral, malaswa, salungat sa batas at mabuting kaugalian, nakapipinsala sa prestiyoso ng Pilipinas o sa mamamayang Pilipino, at nanghihikayat sa paggawa ng krimen o karahasan. Ang mga sumusunod ay mga pag-aaral na isinagawa tungkol sa epekto ng panonood ng telebisyon sa pagkatuto ng wika. Una, Television and Language Development in the Early Years ni Dr. Robin Close. Tinalakay sa pag-aaral na ito ang mga negatibo at positibong epekto ng pagkatuto ng mga bata ng wika gamit ang telebisyon. Sinasabi sa pag-aaral na kung ang programa at kaligiran ay may mataas na kalidad, ang atensyon, pangunawa, reseptibong bokabularyo, pagpapahayag, pagbigkas, at kaalaman sa pagsasalaysay at pagkukwento ay nahasa sa tulong ng mga wikang ginamit sa telebisyon. Pangalawa ay ang television, language and literacy practices in Sudanese refugee families. I learned how to spell English on Channel 18 ni Kristen H. Perry at Annie M. Moses. Pinag-aralan sa etnograpikong pag-aaral na ito ang mga kaugnayan at nagagawa ng media, lalo na ang telebisyon sa kasanayan sa pagbasa at pagsulat.
Lumabas sa pag-aaral na ang telebisyon ay naghahatid ng mahalagang koneksyon sa kultura, paniniwala, halaga at saloobin ng mga kalahok. Pangatlo ay ang Pragmatics in Persuasive Discourse of Television Advertising ni Carol Hardin. Nagbigay ang pag-aaral na ito ng isang pragma-lingwistikong pagsusuri sa mga datos mula sa isang uri ng mapanghikayat na diskurso, ang advertisement. Inilalahad sa pag-aaral na ito ang iba't ibang uri ng pagpapakahulugan na ginagamit ng mga advertisement sa wikang Espanyol para makapanghikayat ayon sa mga espesipikong konteksto. Pang-apat ay ang Television and Language Development ni Eunice Fisher. Sa tulong ng iba't ibang teorya ng pagtatamo at pagpapaunlad ng wika, binigyang pansin sa pag-aaral na ito ang daluyan o medium na maaaring makasagabal sa mabuting pagkatuto ng wika. Pinanindigan sa pag-aaral na ito na kinakailangan ang mas maraming pananaliksik para mapatunayan na nakatutulong ang telebisyon para sa pag-unlad ng isang wika o kaalaman at pagkatuto sa wika. At panglima, The Role of Television in Language Acquisition ni Mabel Rice. Lumabas sa pag-aaral sa tulong ng mga ebidensya na sa panonood ng mga bata ng telebisyon, ang kanilang wika ay una. Sa edad na 2, ang mga bata ay aktibong nanonood ng telebisyon ng may layunin. Pangalawa, ang ilang mga programa ay nagpapakita ng mga dialogong nakakukuha ng pansin at pare-pareho ang nilalaman ng konteksto. Pangatlo, natututo ang mga bata ng bagong kahulugan ng mga salita sa panonood at ang panghuli, nakakukuha ang bata ng mga verbal na gawain mula sa telebisyon para sa pakikipaglaro. Sa kasalukuyan, ang sitwasyong pangwika sa radyo at telebisyon ay masasabing naiiba kumpara sa mga nakaraang panahon. Ang mga pagbabagong ito ay isang pagpapatunay na ang wika ay buhay, nagbabago at umuunlad. Dumako naman tayo sa paggamit ng wika sa mga blog at social media posts, kung saan malalaman natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: ang netizen, social media, social networking, at code switching. Lahat ng uri ng tao ay umaarangkada ang social life at kabilang na rin sa mga netizen. Ang netizen ay ang pinaghalong dalawang salitang internet at citizen o mamamayan ng net. Sinasalarawan nito ang isang tao na aktibong sumasali sa mga pamayanang online o ang internet sa pangkalahatan. Ang social media ay mga websites at applications na ginagamit natin upang makagawa at makapagbigay ng komento o di kaya naman ginagamit upang makapag-ugnay sa social network. Ang social networking ay ang pakikipag-ugnayan ng isang individual sa iba pang mga individual na magkalayo sa isa't isa sa pamamagitan ng teknolohiya. Ito ay isang bunga ng pagkakaimbento ng mga computer at ng internet. Daan sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng magkakaibigan o mga mahal sa buhay.
Karaniwang code switching ang wikang ginagamit sa social media o ang pagpapalit-palit ng wikang Ingles at Filipino sa pagpapahayag. Marami ang gumagamit ng wikang Filipino sa pagpapahayag ng kanilang opinyon o paglalagay ng mga larawan sa social media. Subalit, marami ang hindi nabibigyan ng pansin sa tamang paggamit ng wika natin. Marami ang mali ang pagkakabaybay ng mga salita, kagaya ng pag-aalis ng mga katinig, madalas upang mas madali nilang mailagay ang mga gusto nilang sabihin. Marami din ang mga Filipinong gumagamit ng wikang Ingles, lalo na at ang nakakausap nila ay mga Filipino sa ibang bansa na madalas gumagamit din ng wikang Ingles. Marami na rin ang gumagamit ng magkahalong Tagalog at Ingles. Mayaman ang pagkakagamit ng wika sa internet sa kadahilanang ito ay ginagamit sa maraming paraan. Basahin ang mga sumusunod na artikulo na nagsasaad ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng wika gamit ang internet. Una, hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa internet, ilang panimulang tala para sa pangangasiwang pangwika ni Gerard P. Concepcion. Mahalaga ang pag-unawa ng mga paniniwala sa wika o language beliefs dahil ibinubunyag nito ang mga pagpapahalaga at dahilan sa paggamit, hindi paggamit ng isang partikular na wika ng mismong mga speaker nito. Mula sa ginawang pagsusuri, lumitaw ang iba't ibang salik gaya ng kausap, paksa, layunin na nakaiimpluwensya kung bakit ginagamit at hindi ginagamit ang wikang Filipino sa internet. Pangalawa, ang media at pambansang wika ni Rolando Tolentino. Sinasabi sa artikulong ito na ang media ang pangunahing daluyan ng pambansang wika o ang popular nitong bersyon, kolokyal na Tagalog, Filipino at Ingles. Sa internet, sinasabing ang sites sa Filipino at vernacular ay mas maraming trapiko at hits kaysa sa sites sa Ingles. Sa kabilang banda, mas pragmatikong usapin ang pagpapalaganap ng media ng kolokyal na pambansang wika ay hindi naman dahil sa pagmamahal ng una sa huli. Pangatlo ay ang sitwasyon ng wika sa social media ni Juvie Tagimbay. Sinasabi na ang artikulong ito na ngayon nagkaroon na ng social media sa mundo ay unti-unti nang nakakalimutan ang wastong paggamit ng wika. Unti-unti nang nilalamon ng sistema ang mga Pilipino sa mga umuusong salita at paraan ng pagbigkas sa mga ito. Pang-apat ay ang major at pamilya, ang sariling wika sa kasalukuyan ni Monica Joy Cantillero. Sinasabi sa artikulo na ito na sa wika pa lang, mayroon na tayong matinding pagpapahalaga sa Ingles at hindi naman sa mga lengguwahe ng ating bansa. Mayroon pa tayong inferiority complex sa mga puti. Ang kultura, lengguwahe at mga produkto ng mga Amerikano sa ating paningin ay magaganda at abante, samantalang ang sariling atin ay pangit at atrasado. Panglima, literacy media ni Rolando B. Tolentino. Sinasabi sa kabuuan ng abstract ng artikulo na ang anumang usapin ng wika ay may kahilingang iangkla sa usapin ng literasing media na siyang namamayaning normatibo sa praktikal na gamit ng wika.
Ang sanaysay na ito ay nagbigay ng mapa ng privatisasyon ng pagdanas sa paglikha ng autonomous na individual gamit ang revolusyong teknolohikal at impormasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtataya ng inyong natutunan, ay magbalik tanaw muna tayo sa ating pinag-aralan, kung saan tinukoy natin ang mga sumusunod na termino. Una, ang wika sa radyo, wika sa telebisyon, wika sa blog at social media sites, epekto ng panunood sa pagkatuto ng wika, at ang artikulo sa kalagayan ng wika sa internet. Para mataya kung mayroon kayong natutunan sa ating pinag-aralan, magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay. At narito ang ating panuto. Kayo ay inaatasang tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ba ay nagsasaad ng tama o mali. Kayo ay mabibigyan ng 5 segundo bawat bilang upang ibigay ang inyong sagot. Kung handa na, magsimula tayo sa unang bilang. Ang wikang Filipino ang nangingibabaw pa rin sa larangan ng internet at social media. Ang sagot ay mali. Bakit? Sapagkat pinaghalong wikang Ingles at Tagalog ang mas ginagamit ng nakararami pagdating sa internet at social media sites. Pangalawang tanong. Ang code switching ay ang paggamit ng wika sa social media kung saan pinagpapalit-palit ang wikang Ingles at Filipino sa pagpapahayag. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao kung saan lumilikha, nagbabahagi at nakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad at mga network ay tinatawag na social networking. Ang sagot pa rin ay tama. Para sa pang-apat na bilang, ang MTRCB ay may kapangyarihan na aprubahan at hindi aprubahan ang mga programa sa telebisyon at pelikula. Ang sagot ay tama. Panglima. Ang mga estasyon sa probinsya ay gumagamit ng mother tongue ng nasabing lugar, ngunit kung may kakapanayamin sila ay karaniwan sa wikang Filipino sila nakikipag-usap. Ang sagot ay tama. Pang-anim, wikang Ingles ang nangungunang medium sa telebisyon sa bansa na ginagamit ng mga lokal na channel. Ang sagot ay mali. Bakit? Sapagkat wikang Filipino pa rin ang nangingibabaw na wikang ginagamit pagdating sa lokal na channel. Pang-ito, ang koda ay tumutukoy sa wikang ginagamit. Ito ay maaring pinaghalo-halo o pinagpapalit-palit tulad ng Ingles, Filipino, mga katutubong wika ng mga tagapakinig at mga ibang banyagang wikang nalalaman ng tagapagsalita. Mahusay. Ang sagot ay tama. Pangwalo, wikang Filipino pa rin ang mas nangungunang wika sa larangan ng radyo,
mapa AM man o FM? Ang sagot ay tama. Para sa pangsyam na bilang, ang radyo ang tinaguriang pinakamakapangyarihang media sa kasulukuyan dahil sa dami ng mga mamamayang naaabot nito. Ang sagot ay mali sapagkat hindi radyo kundi ang telebisyon. At para sa panghuling bilang, ang wika ang pinaka-instrumento para magawa nito ang tungkuling makapaghatid ng balita, aliw at impormasyon sa tao gamit ang radyo. Ang sagot ay tama. Binabati ko kayo sa inyong ipinamalas sa araw na ito. Naway nakapag-iwan ako ng kaalaman at karunungan tungkol sa ating naging paksa. Bago tayo tuluyang magwakas, mag-iiwan ako ng isang gintong kasabihan upang mapalalim ang inyong natutunan. Wikang Filipino'y gamitin, paunlarin at payabungin sapagkat ito ang kaluluwa't salamin sa pagkatao ng ating bansa. At sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda muli ang inyong sarili para sa susunod na aralin. Muli, ito ang inyong guro sa Filipino, Binibining Mabel na nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!